Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, lahat tayo ay limit lang ang buhay. Maswerte ka na kung aabot ka ng 70 years old, di ba? Karamihan sa mga Pilipino, ganun lang yung average o standard. At kung masihigit pa sa 70, ay sobrang pinagpala mo na dahil naabot mo yung mga 80s, 90 years old. Di ba? So, bihira yon kasi may mga mas bata pa na nawawala, di ba? Kinukuha na kagad. Kaya sobrang blessed mo pag umabot ka ng ganun. So, ang tanong, na-maximize mo na ba ang buhay mo? O ang ibig natin sabihin, nagbunga ba ang iyong buhay? Diba, sa iyong edad, halimbawa na 70 years old. Alam naman natin na limit lang o baka naman gumagawa lang tayo ng hindi maganda at ang iniiwan nating alaala ay puro lang kasamahan. So, kumbaga guys, pag namuhay ka dito sa mundo, dapat kahit papaano meron tayong kahit simpleng legacy lang na kabutihan. Kagaya ng ating Panginoong Yesus. Diba? Nabuhay siya sa mundo 30 years. At yung 3 years niya na natitira, dahil 33 siya guys, ay yun ang pagtayo ng kanyang ministeryo. Diba? Kaya nga natin hanggang ngayon, pinag-uusapan dahil sa kanyang ginawa na pagsakripisyo sa kanyang sarili. So ano nga ba ang sikreto ng ating Panginoong Yesus? Kung bakit ang kanyang legacy, di ba? O ang kanyang buhay hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa. Bagkus yung mga taong mga sikat na, lalo na yung mga hindi gumawa ng mabuti ay nakakalimutan na. Ang sabi sa 1, chapter 6, verse 36, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. So yun guys, napakalinaw, di ba? Kumbaga may purpose lang sa dito kaya sa bumaba dito sa mundo dahil lang sa utos ng ating amang nasa langit. Di ba? Kumbaga ang sabi niya, ang pagparito niya ay para lang ay gawin ano man ang kalooban ng ating Diyos. So, ibig sabihin, sinabmit lang niya ang sarili niya. Ibinigay ang kanyang buhay, nagsakripisyo para tayo ay matubos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil doon, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan o salvation o kaligtasan na kung tayo maniniwala at mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, mapupunta rin tayo sa langit. So, minsan guys sa ating buhay, 'di ba? Nangangarap tayo na yumaman, 'di ba? Guminhawa sa buhay at maraming matulungan at maraming gustong gawin sa ating mga pamilya. Pero ang tanong, naisubmit na ba natin ang ating sarili? O may mga bagay ba tayong ayaw bitawan? Gaya ng mga kasalanan nating dala-dala pa. 'Di ba? Lahat po tayo guilty dito na kung saan ay tayo pa rin ang nasusunod. Yung kagustuhan pa rin natin ang nasusunod, hindi ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Kasi nga, ang sabi ng Panginoong Yesus, naparito ako upang gawin ang kalooban ng Ama. So, ipagdasal po natin, di ba, na sana habang tayo nabubuhay dito, ay magawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi man tayo perfecto, guys. Yung alam natin na makakabuti sa ating kapwa at maglingkod sa ating Panginoong Yesus. Kasi 'di ba guys, marami sa atin talaga na hindi natin kayang bitawan yung mga dala-dala nating kasalanan. Ipagdasal po natin na sana ang lahat ng yan, kumbaga sa bagahe, 'di ba? Iwan na yan kasi ang bigat niyan. Dala-dala natin sa ating buhay kaya tayo ngayon nahihirapan. Kaya bitawan mo na yan kung sa tingin mo o alam naman natin pag yung tama o mali
Di ba? Pag mali na, bitawan na natin. Huwag na tayong mag-atubilin na iwan pa yan. Kasi pahihirapan mo lang ang sarili mo. Kaya hindi yung kagustuhan natin ang susunod, kundi ang kagustuhan ni Lord. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, na may matinding problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Kaya patawarin niyo po at pagalingin ang aming kapatid na to. Yakapin ng mahigpit para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nagkakawatak-watak o nagkakasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi nagkakapatawaran, maging matigas ang kanilang o mataas ang kanilang pride. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagtiis at mapagpasensya sa mga bagay na hindi pinagkakaintindihan. Ay bless niyo po ang kanilang pamilya at pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang magandang relasyon nila. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat, lalo na po yung mga kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iniisip pa, Lord, kung paano pa iraraos ang kanilang pamilya sa maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan at Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.